Shout out sa Shield Street Ballers PH, Franklin Alota, Jemar Latoga, Ruben Amarga, RG Bueno Family, Abay Seri, Marjan Juarez, Kayel Andales, Mario and Mary Ann Daileg, Rodolfo Valdez, Jonel Alagon, Brian Andres, Reynold Bocala, Ronald Berbosidad, Alex Tenepere, Romeo Blance Family, Yehits Neden, Jenny Resma at Alfred Murillo. Nagsalita na si Barangay Ginebra Coach Tim Cone tungkol doon sa mga kung ano-anong issue na lumalabas tungkol sa kanyang koponan. Una, pinanindigan ulit ni Tim Cone na ayaw niyang i-trade si Greg Slaughter para kay Christian Standhardinger. Ayon kay Coach Tim Cone, ang gusto niya talaga ay manatili si Slaughter doon sa team dahil malaki ang may itulong nito para magwardyahan ang mga katulad ni Junmar Fajardo. Itinanggi rin ni Coach Tim Cone na noon ay gusto nilang i-trade si Slaughter para kay Christian Standhardinger. Pero meron pa rin mga naniniwala ng mga insider na talagang binalak ng management na i-trade si Slaughter para kay Standhardinger at ito ang dahilan kung bakit nagsabbatical itong si Greg. Sa ngayon, kung ano pa man ang nangyari noong nakaraan, mukhang okay na dahil si Greg Slaughter mismo ay nag-apologize na sa Barangay Ginebra Management kay Ramon Ang at pati na rin kay Al Francis Chua. Kaya ang paniwala ng iba, mukhang dire-diretso na nga talaga ang pagbalik ni Slaughter sa Barangay Ginebra. Sa ngayon, ito naman kay Christian Standhardinger, ang balita nga ay mukhang interesado ang Magnolia Hotshots na makuha ito. Pero sa ngayon, pinag-aaralan pa rin ng Hotshots kung pwede ba nilang ibigay yung pick nila at yung ibang players kapalit. At sinabi din ni Coach Tim Cone na malakas na yung lineup ng Ginebra. Pero ayon doon sa mga nag-o-observe sa performance ng Ginebra at lalo na dito sa darating na draft, magiging open pa rin ang management na palakasin ito. Siyempre, yung core lineup ng Ginebra, yung core players nila katulad ni Pringle, ni Thompson, ni Tenorio, ni Aguilar, siyempre yung mga yan ay hindi gagalawin dahil mga bata pa at malalakas. Pero kung magkakaroon ng chance ng Barangay Ginebra na makakuha ng mas mataas na draft pick kapalit ng mga iba nilang bench players, sigurado ay papayagan yan at aaprubahan ng management. Dahil syempre, although malakas na ang Barangay Ginebra ngayon, yung mga ibang teams ay magpapalakas pa rin. At lalo na dahil mukhang malalakas at magagaling yung mga players na sasali sa draft. At lalo na kung maaprubahan yung mga papeles ng mga maraming field foreigners na nag-a-apply ngayon. Ang pinag-uusapan pa ngayon sa social media ay yung pahayag ng Terra Firma na ayaw daw nilang i-trade itong si CJ Perez. At ang gusto nilang gawin ay palakasin yung kanilang koponan para maging competitive sa darating na PBA season. Marami ang skeptical dito sa pahayag ng Terra Firma dahil kung pagbabasehan natin yung kanilang history ay madalas ay pinamimigay nila yung kanilang mga top players sa mga SMC teams. Wala daw silang pinagkaiba doon sa Blackwater na yung mga magagaling na players naman ay pinamimigay doon sa mga MVP teams. So, marami ang nagtatanong bakit kaya ito sinabi ng Terra Firma. Well, ang unang posibilidad ay dahil masyado nang maingay yung mga reports na si CJ Perez ay gustong pumunta sa San Miguel Beer at kailangan na nilang mag-issue ng isang official denial. Dahil kung hindi baka magmumukhang kinukonsinti nila yung mga balita na si CJ Perez ay ite-trade na o si CJ Perez mismo ang nagre-request na ng trade. Ang isa pang posibilidad dyan, baka ang SMB, ang San Miguel Beer, ang team na di umunoy pupuntahan ni CJ Perez, baka nagdadalawang isip na nakunin itong si Perez. Meron kasing mga ibang naniniwala na baka daw ang target ng SMB ay itong si Robert Bolick dahil kailangan nila ng isa pang point guard, although sinabi na ni Coach Leo Austria na okay pa naman yung backcourt nila. Or pwede rin na baka iba na talaga ang target ng SMB at ang gustong palakasin ay yung kanilang frontline at yung kanilang wingmen at baka nga hindi na talaga kunin ito si CJ Perez. Ang ibig sabihin, kaya malakas ang loob ng Terra Firma na sabihin na ayaw na nilang i-trade si CJ Perez ngayon dahil baka hindi na dito interesado ang San Miguel Beer. Sa ngayon kasi hindi pa maliwanag ang lahat dahil sa January 4 pa malilift yung trade moratorium. Pag na-lift na yan, pwede na magkaroon ng mga official signings yung mga teams. Pero sa ngayon pa lang sigurado na marami ng mga negotiations na nangyayari at kailangan na lang nilang intayin January 4 para magkapirmahan. Kaya sa ngayon, abangan natin kung ano ang gagawin ng Terra Firma, hindi lang dito kay CJ Perez, kung hindi pati na rin doon sa number 1 pick nila sa darating na draft. Ang isa pang balita ngayon na pinag-uusapan ng marami ay kung ito si Gabe Norwood ba ng Rain or Shine ay ite-trade na nila.
Alam natin ito si Gabe Norwood, isa na yan sa mga mainstays ng Elasto Painters at sa tinagal-tagal ng laro niya doon, nakilala siya bilang isa sa mga pinaka-hardworking na defensive player sa PBA at meron ding offensive skills. At itong si Norwood, alam naman natin lahat na ilang beses na yung nasama doon sa ating national team at naglaro na rin para sa bayan ng kung ilang beses. Kaya hindi matatawaran ang skills nito. Sa ngayon, itong si Gabe Norwood ay nasa tinatawag natin na twilight na ng kanyang karir at marami ang naniniwala na baka magretiro na siya sa rain or shine. Pero sa ngayon, meron ding mga nagsasabi na baka ito ay i-trade na ng Elasto Painters kapalit ng ibang players dahil baka ang gusto ng rain or shine ngayon ay mag-rebuild. Iyan ay kung totoo yung balita na hindi sila aalis sa PBA. Kasi kung inyong maalala, mayroong mga reports noon na ang rain or shine ay nagbabalak na umalis sa liga. At kung sila nga ay aalis, syempre kailangan i-trade muna nila yung mga players nila para yung team na bibili ng kanilang kupunan ay magkaroon ng fresh start. Pero kung ang rain or shine ay hindi aalis sa PBA, baka gustuhin pa rin nilang i-trade si Norwood at yung iba nilang players katulad ni Bo Belga dahil malalaki ang kontrata nito. Syempre, ang gugustuhin ng rain or shine kung totoong nagtitipid sila sa budget ay kumuha ng mga mas batang players at mga rookies dahil yung mga yon ay mas mababa ang sweldo. So, kung talagang gustong mag-cost cutting ng rain or shine, sigurado na ito si Gabe Norwood, si Bob Belga at yung iba pa nilang mga veterano ay ang mga mate-trade. At although may edad na nga ito si Norwood, siguradong maraming teams ang magkakagusto dyan dahil yan ay isang exceptional ball handler at defender. At alam naman natin ito si Gabe Norwood may height din, kaya kaya niyang bumantay sa mga imports. So, kung iti-trade ng rain or shine ito si Gabe Norwood, tignan natin at abangan natin dahil siguradong maraming teams ang magkaka-interest dito. Hanggang sa ngayon ay pinag-aaralan pa ni Mark Pingris kung i-extend ang kanyang kontrata sa Magnolia o kung siya ay magre-retiro na. Itong si Pingris ay na-draft noong 2004 ng FedEx pero kaagad-agad ay itinrade ito sa Pure Foods kasama ito si Egay Billones. At nung nandun siya sa Pure Foods siya nakilala bilang isa sa mga pinakamagaling na PBA players lalo na sa depensa. Itong si Mark Pingris ay isang 9-time PBA champion, isang 2-time PBA Finals MVP, 15-time PBA All-Star, Most Improved Player, 3-time PBA Mythical Second Team, 3-time PBA Defensive Player of the Year, 8-time PBA All-Defensive Team, naging All-Star Game MVP pa, of course, naging Grand Slam champion niya noong 2014, at siya ay isa sa 40 greatest players ng liga. Ito si Pingris ay naging membro rin ng ating national team ng ilang beses at ipinakita niya na ang kanyang laro ay hindi lang pang local kung hindi pang international na din. Ito si Pingris ay kaya umiscore pero mas nakilala siya bilang defensive player, gumagwardya ng mga imports at pati na rin ng mga local natin katulad nila Junmar Fajardo. Lately ito si Mark Pingris ay hindi na masyadong nakakapaglaro sa Magnolia dahil sa dami ng injuries. Sa tinagal-tagal kasi ng laro niya sa PBA, syempre meron na yung tinatawag na wear and tear. Kaya ngayon pinag-iisipan na niya kung magre-retiro na siya o hindi. Kung inyong maaalala, ganyan din ang nangyari kay PJ Simon noon na eventually yung mga injuries niya ang dahilan kung bakit siya nag-slow down at nagdesisyon na mag-retire. Ito si Pingris ay hindi pa niya nag-officially declare kung magre-retire nga siya. Pero kung sakasakali mag-retire ito, sigurado ito ay kikilalanin na isa sa pinakamagaling na players hindi lang ng Pure Foods franchise kung hindi maski na ng PBA. Shout out sa Shield Street Ballers PH, Franklin Alota, Jemar Latoga, Ruben Amarga, RG Bueno Family, Abay Seri, Mark Jan Juarez, Kayel Andales, Mario and Mary Ann Daileg, Rodolfo Valdez, Jonel Alagon, Brian Andres, Reynold Bocala, Ronald Berbosidad, Alex Tenepere, Romeo Blance Family, Yehits Neden, Jenny Resma at Alfred Murillo.